mga gawins, andito na naman tayo bandang 8 o'clock in the morning now. So mga gawin, panibagong topic na naman tayo. Ay, hindi naman panibagong topic. That's what she said. Monthly task. Na gagawin natin. 2 linggo na kasi hindi na paandar yung generator. So i-share ko na naman sa inyo ang trabaho ng bilang isang operator o technician, kung paano mag warm up ng generator o mga lifestyle namin dito sa pagiging technician. So mga gawin, ito na, nandito ako sa paligid ng company. So walang katay ngayon. So wala kang makikita sa gilid-gilid na naglalakad, mag-duty or magdawar-dawar dito sa paligid. So isi-share ko na sa inyo ano ang basic step or procedure. Bago tayo magtungo doon, i-check muna natin yung Eskiko monitoring, kasi everyday ito i-monitor. Stop over muna gawin. Ito muna, ayan. So ayan mga gawin, puntahan sa natin yung metering sa company. I-monitor ko palagi ito araw-araw, kung kano na ba ang kilowatt na consumption, everyday routine. So ayan mga gawin, malapit na tayo. So ayan, ito yung paligid. Ayan. So ito yung Eskiko station. So ayan mga gawin, kunin natin yung magkano na bang kilowatt. Hindi maklaro, ako lang makakita ito. 729, 09729 kilowatt hour. So okay mga gawin, so check natin din sa loob ng Eskiko station kung ayan. So check natin yung voltage ng ili. So voltage monitoring galing sa labas. So i-check natin one by one, line to line, yung pag-check natin yung line 1, line 2, line 3. So check natin to. Ikaw ba? Okay, equal. Ayan, equal pa rin sa line 2. Line 3 equal pa rin. Ayan, makita niyo, hindi bumaba yung metering pointer. So ibalik natin sa number 3 yan. So number 2 ganun pa rin. So 33 kV. Ayan. Okay. So walang pagbabago. Ibig sabihin na normal yung voltage na pumapasok dito sa station. Ayan mga gawin, panel ng Eskiko Southern Electricity na before makapunta sa company sa likuran nito substation, dito muna dadaan. Malaki pa yung voltahe dito. Ito yung registered, ito yung design of 33 kV volts. So malaki, high voltage. So restricted to na area mga gawin. Ilan lang ang dapat pagkapasok. So mga gawin, yan lang muna tayo, standby muna. So punta na tayo sa generator mga gawin. Okay, sasakay na tayo mga gawin. Okay mga gawin, punta na tayo sa paligid. So ayan mga gawin, kung makita nyo, yan na power plant. Pangalawang ko na itong napakita sa inyo, yung unang vlog, yung pag-change oil ng generator. Gagawin natin yung monthly task na i-warm up yung generator to 1 or 2 times. Medyo nahihingal ako, malayo-layo kasi yung accommodation. So
walang mga tao ngayon. Ayan, walang operasyon Friday. Alright mga gawin, dito na tayo sa power plant. Ayan, makita niyo sa gilid. So papasok tayo dyan maya maya lang. So mga gawin, ayan, mga gawin, nandito na tayo sa pintuan ng power plant sa switchgear room. So papasok na tayo. So ayan mga gawin, nakabukas na yung pintuan. Ito yung switchgear. Dito ang incoming feeders and outgoing feeders. So dito sa switchgear na ito, ikukupol ang voltage na galing sa transformer. Yan lang gawin. So ito yung control room. Dito mag-synchronize ng load sa loob ng control panel. Bago natin paandarin yung generator, i-check muna yung coolant, yung oil level, engine oil level, at din yung battery picture, at saka ano pa yung makikita natin. So mga gawin, samahan niyo ako para mapaandaran natin yung generator. So tara na. So ayan mga gawin, so ito yung tangki ng diesel sa bawat generator. So ayan, marami pa. So dito tayo sa gauge stick ng generator number 2. Ito yung generator number 2, ito mga gawin. Ayan, so madami pa pole. So nakalagay dito sa gauge stick, pole siya, basang-basa pa, puting-puti, hindi masyadong makita sa camera, pero pole ito. Pagkatapos nyan gawin, puntahan natin yung coolant sa taas, yung takip sa generator, radiator, takip ng radiator cap, akyat ay taas. Ayan, lagay mo na. So ayan mga gawin, so may tubig pa, may laman pa, so ibalik natin. So ayan mga gawin, tapos na. So baba tayo mga gawin. Baba na. Okay, tapos ng generator number 2 sa pag-check sa coolant level sa radiator. So itong fixture sa battery, ayan, okay, ayan. So ganun din ang gagawin sa next na generator. Itong number 4, ganun din, mayroon pa bang lamang coolant sa taas. Ayan, akyat na naman, akyat si Manoy. Ayan, so marami pa rin, marami pang tubig yung radiator. Balik natin sa pagtakip. So ayan, tapos na. So baba na naman tayo, another generator na naman. Check na naman yung battery picture. Ayan, ayan, okay, siya. So tapos na. So iba na ng generator. Ayun. Alright mga gawin, tapos na tayong mag check up ng physical parameters ng generator. So ang ipapaandar natin ngayon is generator number 2, number 4, number 5, number 6 at number 8. Ito yung last number 8 na generator. So lahat na physical parameters from the water or coolant, and din yung sa oil level niya, sa battery fixture na check na natin. So atin na itong paandarin ngayon, maya lang. So mga gawin,
keep on watching. Pahinga muna tayo. A few minutes later. So ayan mga gawin. Ito yung number 2 generator. Paanda rin natin. Una, stop position muna sa switch niya, sa monitoring screen niya. I-reset sa natin yung mga alarming, baka may alarm. So yan ang SOP yan. So i-reset muna bago paanda rin. Ayan, so na-reset na. Alright mga gawin, natapos na rin tayo magpa-warm up ng generators. So, bilang isang operator technician, so na-share ko na sa inyo kung paano ang basic procedure ng pagpaandar ng generator or bago ito paandarin. At saka yung pagkuha ng checklist monitoring sa bawat generator para makita yung parameter status. So, ayan mga gawin, kung bago ka pa lang sa aking channel, sana isubaybayan pa ninyo yung susunod ko pang mga video. So, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel para updated naman kayo sa susunod ko pang mag-video o vlog mga gawin.